Noong unang panahon, mayroong dalawang magkaibang lalaki. Ang unang lalaki ay napakayaman at nakatira sa isang malaki at magandang bahay. Siya ay nakasuot ng pinakamagarang damit at kumakain ng pinakamasarap na pagkain araw-araw. Hindi kalayuan sa kanyang bahay, sa tabi mismo ng gate, may isa pang lalaki na nagngangalang Lazarus. Si Lazarus ay napakahirap at siya ay may sakit. Wala siyang tahanan o magagandang damit at siya ay labis na nagugutom. Ang tanging nais niya ay makakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng mayamang lalaki. Pati ang mga aso ay dumarating at dinidilaan ang kanyang mga sugat, sinasamahan siya. Nakikita ng mayamang lalaki si Lazarus ngunit hindi niya ito tinulungan. Patuloy siyang namuhay ng kanyang buhay, puno ng kasiyahan at kasaganaan, hindi alintana ang mga nangangailangan sa paligid niya. Pagkatapos, isang araw, pumanaw si Lazarus at dinala siya ng mga anghel sa isang espesyal na lugar na tinatawag na langit, kung saan hindi na siya nagugutom o nasasaktan. Siya ay naging komportable at masaya doon. Pumanaw din ang mayamang lalaki, ngunit natagpuan niya ang sarili sa isang lugar ng pagdurusa na tinatawag na impyerno. Siya ay nanas ng matinding sakit at uhaw na uhaw, ngunit may malaking agwat sa pagitan niya at ni Lazarus at hindi niya maabot ang lugar kung saan naroon si Lazarus. Tinawag ng mayamang lalaki, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ipadala mo si Lazarus upang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila dahil ako ay nagdurusa sa apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa panahon ng iyong buhay, nakatanggap ka ng magagandang bagay, o ba? Habang si Lazarus ay nakatanggap ng masasamang bagay, ngunit ngayon, siya ay komportable dito at ikaw ay nagdurusa. At bukod pa rito, may malaking agwat sa pagitan namin at sa iyo upang ang mga nais pumunta mula rito patungo sa iyo ay hindi makakaya at wala ring makakatawid mula doon patungo sa amin." Pagkatapos nagtanong ang mayamang tao kung pwedeng ipadala si Lazarus balaan ang kanyang mga kapatid upang hindi rin sila mapunta sa lugar ng pagdurusa. Sinabi ni Abraham sa kanya na ang kanyang mga kapatid ay maaaring makinig sa salita ni Moises at mga propeta kung paano mamuhay ng maayos. Habang nagtatapos ang kwento, nagiging malinaw ang mensahe. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kayamanang ating naipon o sa mga kasiyahang ating tinatamasa. Ito pasidungkol sa pagmamahal na ating ibinabahagi, sa tulong na ating ibinibigay at sa pamana na ating iniiwan. Ang kwento ni Lazarus at ng mayamang tao ay nagtuturo sa atin na tumingin lampas sa ating mga pagnanasa at magmalasakit sa mga tao sa ating paligid, sapagkat sa paggawa nito, natutuklasan natin ang tunay na diwa ng pagkatao at ang daan patungo sa pangmatagalang kapayapaan at kaligayahan.